Pagbati po ng pag-ibig sa lahat. This is lesson 1 of our free online training tungkol po sa accounting at zero accounting. Para po ito sa mga non-accountants at saka walang training or background regarding bookkeeping or accounting. So, para po mas maging efficient po tayo sa ating trabaho bilang mga bookkeepers, accountants, and in general, finance staff, unawain po muna natin kung ano po yung ating ginagawa. And we are doing accounting para po sa ating organization. Para maunawaan po natin kung ano po yung basics ng accounting, alamin po muna natin kung ano po yung purpose at sino ang gumagamit ng ating accounting reports. So, magsimula muna tayo sa very basic. Meron pong tatlong accounting entities or economic entities na involved pagdating po sa financial reports. Number 1, syempre, yung may-ari ng business o yung may-ari ng organization at yung organization mismo at yung mga mayroong interest sa assets po ng organization or ng kumpanya. First po na kailangan po nating maunawaan, yung business ay ibang entity from the business owner. So, ayon po sa batas, yung ating organization o yung kumpanya, magkaibang person po siya dun sa business owner. Yun nga po yung tinatawag natin na principle na business is business. Kaya kahit ang bentahan mo ay yung asawa mo, yung anak mo, o yung mga kamag-anak mo, kailangan mo pa rin silang singilin sa products and services dahil iba po yung business owner at iba din yung business as an entity. So, we will treat 1 and 2 as separate persons. Separate, syempre, yung ating mga creditors o yun pong mga pinagkakautangan ng business. To explain that, so yung kumpanya po, si owner, at yung kumpanya magkaibang person. So, titignan mo muna natin yung business. Yung business kasi, para sa kanya yung accounting work na gagawin po natin. So, yung business or yung organization, meron po siyang assets. So, for example, ang isang organization, i-compare natin siya sa isang tao. So, yung organization, meron siyang assets. For example, meron tayong shirt, pants, and shoes. Yung ating assets, meron siyang monetary value. So, for example, yung ating shirt, yung pants, yung shoes, total of 350. Kung napapansin nyo, meron siyang personality dito. Kasi sa accounting, nire-recognize natin yung tangible assets at yung intangible assets. Pero yung intangible assets, later na natin i-discuss in advance accounting. Okay. So, ang tawag po sa lahat ng property ng isang organization is called assets. So, yung assets, ang possibility nun, mayroong dalawang nagmamay-ari. Possible na lahat ng assets ay galing sa business owner. Possible din na yung part ng assets ay galing sa funds ng ibang entity other than the business owner. In this case, yung ating pong mga creditors. Yung creditors po, yung pong ating pinagkakautangan, as opposed to debtors, yung pong may utang sa atin. So, in this example, picture this. Kung yung shoes at yung pants were 250, ay inutang natin sa credit card or inutang natin sa tindahan, assets pa rin yun, pero yung 250 ay utang. Ang tawag sa utang, liability. Tapos, in this example, yung 100 worth na shirt ay mismong pagmamayari nung business owner
So, ang tawag doon ay asset pa rin, pero owned or capital ng business owner. So, kung ang total assets ng isang organization ay 350, kailangan nating sabihin kung yung 350 ay sino ang nagmamay-ari. So, possible na yung 350, lahat yon ay sa business owner. Pero in most cases, palaging dalawa ang may pagmamay-ari nung assets. Either utang yon sa outside parties or galing yun sa mismong business owner. Remember na magkaiba yung business owner dun sa organization. Kaya kapag yung shirt na binigay ng business owner para gamitin ng organization, mawawala na sa kanya yung ownership ng shirt, mapupunta na siya sa organization. Pero yung business owner ang may-ari nung business. So, kung ang business owner ang nagmamay-ari ng business, kailangan pa rin niyang magbayad ng liability sa mga pinagkakautangan niya. And those are the parties na may intention or may gamit dun sa financial statements na gagawin ng accountant. You must always remember the accounting equation kasi ito ang gagawin natin. Ito ang ating gagamitin sa lahat ng transaction na ating i-record. Ang accounting equation ay assets is equal to liabilities plus capital. Pwede rin naman na capital is equal to assets minus liability. Ang pagkakaiba niyan ay yung bansa na pinaggagamitan ng accounting reports. Because magkaiba tayo ng format pagdating sa bansa. Pero same principle lang naman siya. Iba lang yung presentation, depende sa country na pinagsisilbahan ng ating mga accountants. So, yung question ng iba, paano po yung income and expenses ng company? So, yung result ng operation, kung kumita o hindi yung kumpanya, lahat yon napupunta sa capital. Kung tumubo yung company, additional capital. Kapag nalugi, mababawas sa kanyang capital. Okay? So, for example, eto. In previous slides, wala yung expenses and income, 'di ba? Eto kasi yon. So, yung ating income minus expenses is equal to net income. Kailangan lang nating tandaan yung mga terminologies, pero hindi na natin kailangan explain in one sitting dahil hindi naman natin yan basta-basta ma-absorb sa isang upuan. Okay, kailangan lang natin tandaan, may products and services, binibenta sa customers, yun ang ating income. Tapos, meron tayong cost. Yung meron tayong direct cost at meron tayong admin cost. Yun naman ang binabayad natin sa ating mga vendors at suppliers. So, merong income, yung papasok, merong expenses, yung palabas. Yung resulta nun, yung difference, yun ang ating net income. Either net income or net loss. So, for example, ang sales natin ay 10,000. Less expenses ng 5,000. So, yung ating income ay 5,000. Anong mangyayari sa 5,000? Mapupunta siya sa capital. So, kung babalikan natin yung ating accounting equation, assets equals liabilities plus capital, nandun sa capital yung income and expenses, kung hahanapin natin. Pero lahat yan, mauuwi sa accounting equation. So, kung hahanapin natin, nasan ba yung income and expenses, lahat yon ay napupunta sa capital. Either additional capital or bawas sa capital. Okay? Okay. So, wag natin kakalimutan ang accounting equation dahil yan ang gagamitin natin sa lahat ng accounting analysis na gagawin natin sa mga susunod.
Okay, so alam na natin yung accounting equation. Kailangan naman nating malaman ano ang gagawin natin sa accounting equation. Gagawin nating financial report. Siyempre, accountant ka, ang iyong finished product ay yung financial report. Ano ba ang financial report? So, yung ating financial report, sasabihin natin yung income and expenses. In other cases, basic lang naman natin yung cash in at saka cash out. Yun yung pinakasimple. Kung magkano pumasok, magkano lumabas. In advanced accounting, magkaiba yon. Pero for the purpose of this basic training, yun lang naman ang kailangan nating malaman. Ang nasa screen ay basic terminologies. Hindi mo naman kailangan malaman agad-agad in one sitting, pero pwede mo na nating basahin para maging familiar tayo. So, sales, income, revenue, contributions in case of non-profit organizations or religious organization, voluntary contributions. Lahat yan ay papasok, cash in, or income, or revenue. Magkakapareho sila. Magkakaiba in certain aspects. Pero in general, magkakapareho lang yung term. Kasunod yung expenses. In other words, expenditures. In other words, cash disbursement. In other words, direct cost, cost of goods sold, operating expenses, administrative expenses, marketing and advertising expenses. So, lahat yan, expenses. Magkakaiba lang yan sa specification. Kung yan ay travel, telephone, internet, food, office supplies, delivery, etc. Kailangan lang natin na i-familiarize ang ating sarili sa lahat ng mga terminologies. Kasunod yung income, net income, cash summary, fund balance, or net assets. Yan ay kapareho ng results of operations. Yung income minus expenses, yun na yung net income, cash summary, kung cash in, cash out lang naman ang ating ginagawa, fund balance, at net assets in cases of religious or non-profit organizations. Kasi hindi naman tayo for profit, kaya ang nasa income statement nila hindi income because hindi naman siya for income, siya ay para sa expenses or service para sa kanyang mga beneficiary. So, ang nasa ilalim ng income statement ay fund balance or net assets. And this is your first example ng financial report. Magsisimula muna tayo sa income statement. So, meron tayong revenue, merong expenses, at merong net income. Hindi mo kailangan memorize kasi ang income statement ay magkakaiba depende sa operation. But the same principle applies. At yung ating net income napupunta lahat sa capital. In this case, kung nakita nyo, shareholders' equity is the same as capital. So, ito na po yung balance sheet. Merong assets is equal to liabilities and equity or capital. So, ito, kaya siya tinabing balance sheet kasi magkapareho siya ng amount. Palagi. Always. Kapag hindi siya balance, something is wrong with the accounting process na ginawa natin. Okay, yun ang ating finished product. So, pagkatapos ng lahat ng accounting records na gagawin natin, ang ending result nun, makakagawa tayo ng income statement at ng balance sheet. Sa next video, i-discuss natin kung paano tayo makakagawa ng financial report.